Magandang hapon po mga kaibigan. Meron po tayong tampok na video. Ito ay may kinalaman po sa spiritual warfare kasi meron kasing nagtanong na may mga bagay sa kanilang bahay na infested, no? Pero natatakot siya na i-deliverance sa reason na baka daw balikan yung kanyang pamilya. So, ano kaya ang sagot ng punto por punto patungkol sa ganitong uri ng tanong? Kasi meron kasi mga tao kasi na alam nila meron silang infested na bagay sa bahay nila, pero takot sila mag-deliverance dahil sa rason na baka sila ay ma-retaliate. So, ating pakinggan ang sagot ni Brother Romer patungkol sa bagay na ito, kung ano ang kailangan nilang gawin. Narito. So, ating pasagutin si Buddy Romer. Sabi dito, Bro Jando, pakitanong kay Buddy Romer kung mag-deliverance prayer ba ako sa mga superstitious things katulad ng mga bigas na inialay. Hindi ba balikan yung pamilya ko ng demonyo? Kasi sabi sa Biblia, pag yung demonyo umalis sa isang tao, babalik pa sila ng mas madami. Brother Romer. Buddy Okay Romer. bro, so Akala ko tulog. narinig bro. Okay, so yung pag deliverance sa mga bagay, kahit na sa mga yung sa mga pagkain, kailangan po talaga na mag-practice po kayo ng cares at saka mamuhay po talaga sa kabanalan. Kasi kung meron ng retaliation na konti yung manageable, tolerable, ibig sabihin yan, ah, talagang yung effective yung prayers natin. Kasi pagkatakot yung inuna natin, wala tayong patutunguhan. Kasi nga, ini-empower tayo ngayon dito para kayo na mismo ang maggumawa. Kasi nga doon sa Office of Exorcism, yun talaga, hindi kami nananakot. Ang sa amin lang is empowerment. Paano nyo yan, i-ano yung sa disposition ninyo. Kasi tinuro na namin, kahit na nga yung mga poses namin doon, dami na naming mga poses doon na hindi na ang ginagawa namin yung mga nanay na at tatay yung sumasagawa kasi hindi namin gusto na yung nagre-rely lang sa amin na mga minister at saka si padre kasi kalimitan talaga yung pumupunta doon si father lang talaga. So meron kaming ngayon yung pamamaraan na once na hindi kayo magkagawa ng mga assignments sa amin. So hindi kayo namin ipapasa kay Padre. Kahit na si Padre tatanggihan kayo without the yung approval ng mga minister. Kagaya din sa inyo na kapag kayo in-empower na namin na sa mga catechism sa simbahan, so kayo na pong sumasagawa. Situit lang po talaga na hindi walang takot, wala kayong pag-aalinlangan. Kailangan talaga na nasa talaga kayo, yung sa grasya. Kapag nasa takot kayo, doorway kasi yan ng demonyo. Kaya nga, yung sa mga occult things at saka yung sa mga pagkain natin, simple lang na prayer yan. Pero takot ang mga demonyo. Hindi naman tayo ang nagpapalayas niyan, ang Diyos naman, di ba? Ginawa lang natin yung prayer ng simbahan. So kapag ganoon, kapag na buong puso po nyo na uh, yung sinabuhay, yung turo ng simbahan, yung kabanalan, yung mga negative thoughts niyo tinatanggal niyo, yung mga simple na demonic obsession na palaging nagaano sa inyong isipan kapag nilabanan niyo yan, yan kayo talaga mismo ang makaka-liberate ng sarili ninyo. So tandaan kapag meron kayong yung retaliation na manageable, tolerable, it's a sign na epektibo yung prayers natin at na-purify yung kaluluwa natin. Huwag kayong matakot, purification po yan ng kaluluwa natin. So yun lang sagot natin, Bro Jando.
Idol Kuya Unity, kung survey natin ng INC, anong maganda natutunan nila sa INC? Ang sagot, ang iglesia nila, ang patakaran daw maganda at ang sunod ang araw ng mga ministro. Sino pinuri nila? Si Kristo ba o iglesia na yung manalo? Okay, ang masasabi ko diyan, yung ginagawa ng mga daribiller na pagpuputol-putol as yung demonyo. Demonyo. 1:44, sino ang ama ng sinungaling? Satanas. Ano ginagawa ng ano, ng the revealer? Pinuputol nila para yung karugtong hindi makita. Kasi alam nila, ang tawag diyan fallacy of contextum eh. Yung ginagawa ng the revealers, fallacy of contextum yan tawag diyan. Iba ang konteksto, iba ang sentido, iba ang pagpapaliwanag. So kung kaharap lang ng ano ng the revealers yung ano, yung mga author ng libro yan malamang naku masapak ng mga taong yan. Eh, hindi yan ang sinabi ko sa libro ko, ba't mo binabago? Ay naku, tatamaan talaga ang the revealers na yan, 'no? Ito naman tayo ngayon sa ano naman, sa next na tanong. Ayan po ang sagot ni Brother Romer sa naturang katanungan. Pero meron pang isang tanong naman dito. Ito ay tungkol doon sa pagsusulat ng Epipanichok sa pinto. What if sila ay nakatira lang sa isang apartment, sa madaling salita, hindi sila yung owner ng bahay. Yun. So, ang tanong nila, pwede bang lagyan ng Epipanichok kanilang apartment, di naman sila yung owner? Yan. Ating ipasagot yan sa punto por punto kung ano ang sagot nila dyan. Sa apartment kasi ang turo ng simbahan niya, inano ko yan, ang dami kasi nagtatanong diyan kung di mo ano. Kami dito ano naman not a big deal naman yan, pero mas maganda kung kung ka-vibes niyo yung may-ari, ano niyo, mas maganda ipaalam niyo rin. Pero ang turo naman yan, may nagsabi yata nun, si Brother Tatay yata, sinabi niya, mas maganda kung ano, dun na lang sa room niyo. No, kasi talagang kwarto niyo yun. Although yung buo naman, inuupahan niyo yun, you always have the right. Kaya nga kahit sa apartment, 'di ba, pwede ka maglagay ng mga ano ba, mga decoration, ng mga pinapako-pako mo, pero make sure lang later on ibalik mo 'yun. May karapatan naman lahat ng mga tao kasi kailangan irespeto nila ang religious freedom. So wala namang problema 'yun, no? Kung talagang iisipin mo siya, 'di ba sa mga dito nga sa apartment, dami ko nakalagay ng mga ano, larawan ng ating Panginoon sa Kristo, no? Kung saan ka mapunta rito may mga ano, may mga image ako ni Lord. So, hindi mo na kailangang ipaalam yun kasi binabayaran mo naman yun eh. Kahit sabihin mong ano yan. Ang hindi pwede yan, yung deliverance dahil hindi sa'yo yan. Pero yung mga pagprotecting sa religious freedom mo na mga nilalagay mo dyan, katulad nga ng mga altar, katulad ng mga displays, 'di ba? Normal 'yan sa ano 'no, pero mas maganda kung kaya mong ipaalam, well, much better 'yun. Baka nga naman yung may-ari, halimbawa Iglesia ni Cristo 'yan, ayan. So mas maganda kung kaya mong ipaalam 'no, maipaalam mo na rin. Pero wala naman tayong nakikitang masama diyan dahil choking lang 'yun, eh, kaya naman burahin 'yun, eh, kaya naman anuhin 'yun, eh. Yun po kapatid 'no, kung kaya mo ipaalam, ipaalam mo, pero kung hindi wala namang tayong nakikitang problema. Dahil nga kahit pagka nangungupahan naman tayo normaling mag-display ka ng mga larawan ni Jesus, kahit sabihin mo may-ari pa, born again yan o ano, wala siyang karapatan dun kasi religious freedom at binabayaran mo yun. Inuupahan mo yun, wag mo lang i-deliverance dahil hindi ikaw may-ari nun. Pero yung choking, yung maglagay ng mga larawan na image ni Lord, magdidikit-dikit ka diyan, eh wala naman wala na siyang ano dun, wala na siyang may freedom of religion tayo. Yun po Bro Jado. Ayun po ang kasagutan ng ating mga kasamahan dito sa punto por punto. So, kung sakali mayroon kayong katanungan na nais itanong, pwede po kayong magtanong sa ating live Bible study, live doctrinal exposition sa ating programa sa punto por punto. Ito lang po yung Catholic program kung saan tumatanggap po kami ng katanungan na hindi po scripted. Ito po ay ambush ng mga tanong mula sa mga nagtatanong, nanonood, kung saan sasagutin naman ito ng direkta dito lamang sa punto por punto. Ito po si John Doe. Lapat ito sasabihin po sa inyo. Maraming salamat po and bye-bye.